Hello po at mapagpalang oras sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa ating munting tahanan. Dito sa Facebook at sa YouTube ang ating Pasma Plus. At sa ating series na pinag-uusapan ang Fiesta ng Bayan ay Fiesta ng Simbahan. Ngayong 15 ng Agosto, ang buong simbahang Romano-Katoliko ay mag-o-observe ng dakilang kapistahan. Ito'y holiday of obligation. Ibig sabihin, kailangan tayong magsimba. Ang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Inang Birheng Maria. Ang paggugunita sa pagtatapos ng buhay ng mahal na ina sa lupa at pag-akyat sa langit, na nagpapahiwatig ng kanyang kadalisayan at kanyang malapit na kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Kahit may kabaguhan ang fiesta na ito, huwag nating kalimutan na ang paggunita ng kabanalan ng araw na ito ay simula pa sa pinakaunang siglo ng paniniwalang Kristiyano. Itinuturo sa atin ng simbahang Romano-Katoliko nang matapos ang buhay ng Inang Maria sa lupa, itinaas siya ng Diyos, katawan at kaluluwa sa langit. Ang dogma ng Assumption of Mary, tinatawag ding Dormation of Mary sa Eastern Churches, ay nagsimula pa sa mga unang siglo ng simbahan. Talakayin natin itong kafiestahan sa pagbabase sa mga isinulat ng CNA or Catholic News Agency at sa tulong ng theologian na si Dr. Matthew Bunson. Sabi ni Dr. Bunson, habang ang isang lugar sa labas ng Jerusalem ay kinikilala bilang libingan ng Inang Maria, ang pinakaunang mga Kristiyano ay nanindigan na walang sinuman ang naruroon. Empty po ang libingan na iyan. Sa Council ng Chalcedon noong 451 AD, ayon kay St. John of Damascus, hiniling ng Roman Emperor na si Marcian ang katawan ng Inang Maria. Si St. Juvenal na obispo ng Jerusalem ay nagsabi sa Emperor na si Maria ay namatay sa harapan ng lahat ng mga apostoles. Ngunit ang kanyang libingan nang buksan sa kahilingan ni Santo Tomas ay natagpo ang walang laman, kung saan napagpasyahan ng mga apostoles na ang kanyang katawan ay dinala sa langit. Sabi ng santo. So kung mas una pa itong paggugunita kaysa actual na pag-proclaim ng dogma ng Assumption, saan naman nanggaling ang paniniwalang ito? Pwede nating tingnan ang sinabi ng author na si Shoemaker sa kanyang libro na Ancient Traditions of the Virgin Mary's Dormation and Assumption. Sa kanyang libro, sinabi niya ito raw ay nanggaling sa Euthymaic history. Ang Euthymaic history ay isang Chalcedonian ecclesiastical history, ibig sabihin history ng inang simbahan at ng Kristyanismo in general. Preserved today only in fragments, at ang Chalcedon na ito ay quoted rin sa iba pang mga kasulatan. Ito ay naisinulat sa Greek sa pagitan ng about 550 at 750 AD o baka mas early pa, even as early as 6th century. Nabalik tayo sa kay Shoemaker's Ancient Tradition of Virgin Mary's Dormation and Assumption. Perhaps the most famous of these traditions is a brief work known as Euthymaic History. Now, ito namang ang Euthymaic, saan ba nanggaling ito? Ito'y nanggaling kay Saint Euthymius the Great. Siya po ay isang abot na nanggaling sa Palestine and he played a decisive role in helping the decisions of the Council of Chalcedon. Yan po ay sa 451 AD. The most celebrated of all the ancient homilies for the Feast of Dormation ensured that it was the most widely circulated of the late apostles' tradition. The Euthymaic history, as quoted in John's homily, describes an incident that is supposed to have occurred during the events of the Council of Chalcedon.
Why Juvenal, the Patriarch of Jerusalem, and other bishops of Palestine were present for the council, the imperial couple, Pulcheria and Marcian, inquired about the relics of the Virgin Mary, asking that Mary's remains be sent to the imperial capital in order to protect it. In response, Juvenal briefly narrates the events of Mary's dormition, explaining why there are actually no bodily relics to be had. There is, however, he tells them, another kind of relic that could be sent. Ito ang explanation ng Patriarch ng Jerusalem na si Juvenal. 3 days after Mary's burial, Juvenal explains, the Apostle Thomas finally reached Jerusalem, and having missed the events of Mary's dormition, he requested that the tomb be reopened so that he might pay his respects. When the apostles opened the tomb, they were startled to find nobody. Nobody, ibig sabihin walang katawan, but instead only Mary's funeral robe, yung kanyang isinuot na damit nung siya'y inilibing. Uulitin ko ha, the Apostle Thomas requested that the tomb be reopened so that he might pay his respects. When the apostles opened the tomb, they were startled to find nobody, walang katawan, but instead only Mary's funeral robe. Ibig sabihin, ay mula pa talaga sa apostoles ang tradisyon na ito, di ba? Apostle Thomas requested. Then the apostles opened the tomb. Kung totoo naman na mula pa sa apostles, saan naman ang empty tomb na ito? Ang empty tomb ng ating mahal na ina? Well, si Pesme Romel Jerry to the rescue. Pesme Romel Jerry, kung pwede mo sanang dalhin tayo sa libingan ng ating mahal na inang Maria. Please go ahead, Pesme Romel. Mapagpalang oras mga kapuntos, nandito po ako ngayon sa besides the Garden of Gethsemane. So pupuntahan ko po rito. Ito ang pinamamalaan ng ating mga kapatid na mga Orthodox Christian dito sa Assumption Church, na kung saan sa ibaba dyan, ikot po kayo sa ibaba ay ayan ang church sa ilalim, po. So pupunta natin yan, kung saan si Mama Mary Assumption, nakyat sa langit, body and soul. So dyan ako papasok at titingnan natin kung anong makikita natin sa loob. At ito po ay ang inyong abang lingkod, Romel Temrevilla ng Holy Land of Jerusalem, Israel. Ang oras ngayon dito sa Israel ay alas 2:30 ng hapon. Okay, bababa na po ako para makita natin ang view sa loob. Ito ang babaan natin kung sino nakapunta rito sa Gethsemane, Jerusalem, Israel. So ito yung hagdan patungo sa naturang church, na pinamalaan ng ating mga kapatid na mga Orthodox. So ayan, Mary with angels and Jesus. So ito po, papasok na po tayo sa itong simbahan na kung saan titingnan natin ang libingan ng ating mahal na inang Virgin Maria na walang laman. Ito po. Tandaan mo tayo. Pababa. Wala kayo ito. So ito na pataas. Ito mga
nating kapatid, mga Orthodox. Ito sila mga sana payagan tayo na video sa loob. Hello. How are you, Abba? So can I go there and there? Thank you. Oh, wow. So, ito po. Ba natin? Assumption, ano? Una tayo. Itong pinamiwalaan na umakyat ng ating mahal na inang Virgin Maria, body and soul. Ayan nga po. Picture niya. So, itong libingan po niya sa loob. Ayun. Pasok tayo. Ito, walang laman dito sa batong ito. Ito yung ginawang altar. Ito yung nilagyan na lang ng atip. Ito yung sa paniwala natin mga Katoliko, ganun din po sa mga kapatid nating Orthodox. Ito po ang libingan na walang laman ng mahal na inang Virgin Maria. Ito po ang gilid niya. Taas. So, yun. So, kung lalabas tayo sa kabila, ito makikita natin. So, ito yung nakalagay dito. So, ito yung sa right side ng libingan. Pupunta tayo rito sa likod niya. So, itong likod ng libingan. Itong likod ng libingan. So, ito yung mga picture na kung saan si Ma'am Mary nakahiga. Okay. Yan ang altar. So, dito, higa at ito yung taas ng simbahang ito. Ang ating mga kapatid na Orthodox ay ito naniwala din na so ito yung ang likod niya ulit, gilid na. Yan ang tato na makikita natin. Yan ang ginawa. May mga pira pa. Sa left side niya. Yan ang makikita natin. Balik na ako. Thank you. Palabas na ako. Ikutan ko. Ito yung palabas. So, dyan siya na. Ang pari nila. Yan. Ito yung pataas. So, medyo malalim ito. At kanina ang tinaanan ko. So, salamat sa Diyos, papuri. At tayo nakapasok. At nakapagbigay galang sa ating mahal na ina sa pamamagitan ng pagbisita sa kanyang tomb. So, ito yung pinto. Ano po? So, yun. Maraming salamat na sa saglit lang. Ito yung harapan ng simbahan. Yan. Malaking cross, ano? Yun siguro, inano pa ng mga Muslim dati.
natayuan din nila. So yun po, napakaganda. Ito po ay sakop ng Mount of Olives. Sa baba ng Mount of Olives ito, Gethsemane. So yun, punta sa kanilang tuan Gethsemane, Custodia Franciscan Tierra Santa. So sa gilid nito, sa kabila ay Franciscan na ang namamahala. Pero dito sa simbahan ito ay ang mga kapatid nating Orthodox. Okay. Thank you. Shalom from Holy Land of Jerusalem, Israel. Shalom v'letraot. There you go. Thank you so much, Pastor Romel. Balik tayo sa sinusulat ni Showmaker. When the apostles opened the tomb, they were startled to find no body, but only Mary's funeral robe. Juvenal then concludes by referencing the passages from Pseudo-Dionysius, the divine names, after which the imperial couple requests that Juvenal send them the garment. When Juvenal returns home to Jerusalem, he fulfills their request, and Marcian and Pulcheria enshrine the robe in the church of La Clyrna, a Constantinopolitan church that housed this famous relic. It is difficult to date this tradition, and we do not know whether it arose sometimes before or after the Islamic conquest. We know only that the legend developed sometime between 550 to 750 AD, making it a potential witness to the earliest development of the Dalmatian traditions. So dito po nanggaling ang napakagandang Catholic tradition na ito. At balikan natin ang isinulat ni Dr. Matthew Bonson ng CNA. Sa pagsapit ng ika-8 siglo or 8th century noong panahon ni Pope Adrian, nagsimulang baguhin ng simbahan ang pagtawag sa tradisyon na ito. Pinalitan ang araw ng kapistahan ng Memorial of Mary sa The Assumption of Mary, isang tradisyon na may malawak na paniniwala at madalas na pinagninilayan at pinagbabasihan ng mga kasulatan ng ating mga santo sa loob ng iilang mga siglo. Subalit hindi pa ito formal na binasbasan ng simbahan hanggang sa nakalipas na siglo. Noong 1950, ipinasok ito sa ating Apostolic Constitution ng ating inang simbahan sa pamamagitan ng infallible ex cathedra na deklarasyon ni Pope Pius XII. Sa Apostolic Constitution, Munificentissimus Deus, officially defining the dogma of the Assumption. Sa deklarasyon ng ating Santo Papa ay nagsasabing, by the authority of our Lord Jesus Christ, of the blessed apostles Peter and Paul, and by your own authority, we pronounce, declare, and define it to be divinely revealed dogma, that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. Ang dekree na ito ay nag-formalize ng isang matagal na banal na tradisyon ng ating inang simbahan. Ngayon, ang solemnidad na ito o ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Inang Birhen Maria ay naging isang pangunahing araw ng kapistahan ng ating simbahan sa maraming bansa. Mostly, sa mga bansang ito, kasama na kami dito sa US, ito ay holiday of obligation. Yung holiday na Y, hindi I. So, kailangan tayong magsimba. O ano sa palagay natin? Gawa-gawa lang ba talaga at walang basihan ang fiesta ng Assumption ng ating Inang Maria? O baka ayaw lang natin maniwala na nanggaling sa mga apostoles ang bilang mga saksi, mga unang witnesses sa mga pangyayari noon.
So sa pagkakataon na ito, meron na tayong idea at alam na natin kung paano natin intindihin, kung paano natin pagnilayan at paano natin sagutin ang mga tanong ng mga kasamahan natin, ng ating mga kaibigan na sa ibayong pananampalataya. So bago natin tapusin ito, tayo po'y manalangin. Prayer for the Assumption of Mary. Mary, you are our Mother in heaven. What a blessed day it is when Jesus took you into heaven, body and soul, to be with Him. You were crowned Queen of heaven and earth, a position of love and service to Jesus' church. At your Assumption, you beheld the face of your beloved Son once again. Please pray for me, that I too may gaze on the glorious face of your Son, my Lord Jesus Christ, in heaven one day. May my life be inspired by your holiness, O Blessed Virgin, my Mother. May your prayers for me and your example of great faithfulness aid and inspire me to holiness in this life, so I may be with Jesus in heaven as you are. May your Assumption remind me of God's love and faithfulness to those who also love Him. May I love Jesus with my whole heart and soul, both now and forever. Amen. Salamat po kay Mary ng blessedcatholicmom.com sa paggawa ng prayer na ito. O hanggang dito na lang muna tayo. I hope na nagustuhan ninyo ang ating pagtatalakay sa kapistahan na ito. Ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na inang Birhen Maria o Assumption of our Blessed Mother into Heaven. Hanggang sa muli po, ito'y si Rex from Chicagoland, and may God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.